Nakakabilib talaga ang magkaroon ng panibagong pagpipili ang sasakyan, lalo na kung ang lahat ng inaasahan mo ay makikita mo na sa modelong ito. Ngayong taon ay isang bagong pagpipilian na naman natin ang lumabas na siguradong magugustuhan ng kahit na sino. May napakagandang forma, malakas ang makina, matipid sa gasolina at lamang ang mga modern specs and technology nito. At ang pinaka the best pa dyan ay mas affordable ang halaga mula ito sa pinagkakatiwalaang brand na Toyota sa bansa. Isang SUV o 7-seater car na tiyak ay magpapabago rin sa isip mo sa pagiging praktikal di umano ng modelong ito. At sinasabi ring isa sa pinakamatipid kumonsumo ng gasolina sa mga modelo ng Toyota Motors. Ang lahat ng kabuuang detalye ay aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwedeng maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang paglabas ng Suzuki Ertiga sa bansa ay talagang pinilahan ng marami dahil sa pagiging moderno ng katangian at mga nilalaman nito. Itong modelo kasi pagdating sa pagiging praktikal at pagiging matipid nito sa gasolina ay maaasahan mo talaga. Kasi nga naman ang bagong makina nito na sinamahan ng mild hybrid na tinatawag na kung saan ay nilagyan ng makabagong features na SHVS na tumutulong upang mas mapalakas o maparami ang napoproduce na elektrisidad para ang maging resulta ay mas tumipid naman sa konsumo ng gasolina. Well, sa ilang mga MPV car na ipinakilala na rin sa bansa kagaya na lamang ng Mitsubishi Expander, Toyota Avanza, Honda BR-V, Nissan Levina at Hyundai Stargazer, ang mga ito ay walang sinabi pagdating sa katipiran ng Suzuki Ertiga. Pero meron na raw tatapat dito pagdating sa forma, estilo at pagkakadesign ng external nito ay siguradong hindi ka magdadalawang isip na baka ito na rin ang piliin mo. Ang kalalabas lang din na Toyota Rumion 2023 model. Isang modelo na kung sa panglabas na katangian pa lamang ay mapapansin mo na ang malaking pagkakahawig nito sa Suzuki Ertiga. Well, kapansin-pansin talaga ang front face nito mula sa headlamp, mga garnish chrome accent, ang black painted grille radiator na honeycomb design at iba pang mga ilaw, garnish, side mirror, maging ang side-by-side and rear portion at ang tail lamp nito ay walang pinagkaiba. Well, sa mga hindi nakakalam, ganito kasi yan. Kung bakit nga ba magkamukha talaga ang dalawang modelong ito o dalawang brand na to na Suzuki Ertiga at Toyota Rumion. Nagkaroon kasi ng tinatawag na rebadge o relaunch sa modelong ito na Suzuki Ertiga sa pamamagitan ng panibagong logo na Toyota Motors. Ang modelong ito ay produkto at kinalabasan ng pagiging global partnership ng dalawang kumpanya, ang Suzuki Car at Toyota Motors. Well, hindi na rin naman bago yan sa dalawang kumpanyang ito dahil katunayan nga itong modelong ito na Rumion o Ertiga ay panglimang produkto na ito na may parehong disenyo sa magkaibang logo o kumpanya. Dahil bago yan, sa pamamagitan nitong matagal ng global partnership ng dalawa ay inilabas muna ang Invicto, Glanza, Highrider at Urban Cruiser na parehong meron din ito sa dalawang brand. Kaya naman pagdating sa specs and features o sa mga bagay na pang-internal ay hindi malabong magkapareho din ito. Dahil itong Toyota Rumions pagdating sa kabuuang detalye ng makina, ito ay powered by 1,462 cubic centimeter na displacement capacity, 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder, naka 16 valve at dual overhead camshaft engine with turbocharged intercooler. At base na rin sa ating pagsasaliksik, wala namang nakasaad o nagsasabing nilagyan din ito ng SHVS ng Suzuki Ertiga na kung saan ay nakatutulong na mapatipid palalo ang konsumo ng gasolina. Pero hindi malabong magkaroon nga rin ang modelong ito. Dahil pagdating naman kasi sa performance nito, ito ay kaya mag-produce ng maximum output na 103 horsepower na kada 6,000 revolution per minute at maximum torque na 138 Nm sa kada 4,400 RPM na pareho lamang din sa Suzuki Ertiga. Kaya malamang sa malamang ay meron na rin itong tinatawag na SHVS o baka SHVT na tinatawag na Smart Vehicle by Toyota. Sa mga hindi kasi nakakaalam,
Gumagana ang sistemang ito na SHVT sa prinsipyo ng regenerative braking na kung saan ang kinetic energy kapag habang bumabagal ang pag-andar ay nako-convert naman sa kuryente at napupunta sa baterya ng sasakyan, at ang alternator naman nito ay nagsisilbing generator para ang baterya ay nagkakapag-produce ng maraming electricity energy na magpapagana naman sa ibang sistema ng sasakyan tulad na lamang ng aircon system, mga ilaw, busina at iba pa. Kaya naman ang makina nito ay mababawasan na rin ang responsibilidad na kung saan ay nauuwi naman sa matipid na konsumo ng gasolina. Itong Toyota Rumions, pagdating sa transmission, inilabas lamang ito na naka-manual transmission at 5-speed na gearbox. Ngunit pagdating naman sa kabuang speed o bilis na nagagawa nito ay umaabot yan sa 170 to 175 km/h. Bilis-bilis na rin naman kahit papano dahil hindi na rin naman ito mapag-iiwanan. May turbocharger intercooler na nabanggit na natin kanina na kung saan ito naman ay nakatutulong upang mas maging matatag ang makina kahit sa napakahabang biyahe. Ang steering type nito ay naka-power steering at tilt and telescopic na rin. Adjustable ang steering column kaya hindi ka mahirapan sa kahit anong posisyon. Namitan din ito ng steering gear type na rack and pinion kaya smooth at napakagaan lang ding dalhin ng manubela nito. Ang mga suspensions naman nito ay sulit at napaka-reliable. Ginamitan ng front suspension MacPherson strut at lip spring with shock absorber and coil spring naman ang rear suspensions nito. Pagdating naman sa braking system sa front and rear, ito ay pareho ng naka-disc type kaya ang brake force at pagiging maganda sa brake procedure ay maaasahan mo rin. Ang maganda pa rito, smooth riding ka na rin dahil sa makakapal na sukat ng mga gulong nito. Naka-tubeless at radial ang tire type at naka-alloy wheel na mags. At may kabuuang sukat ito na 185 by 65 R15 at syempre may kasama na ring spare tire yan para sa emergency purpose o bigla ka na lang maplatan sa kalsada. Bukod pa dyan, hindi pa makakumpleto yan kung wala rin ang mga bagay na ito na pangkaragdagang comfortability naman sa loob nitong sasakyan habang nakasakay ka na dito. Unang-una ang malakas na air conditioning system nito. Meron na rin itong auto climate control at air quality control system. May rear AC ventilator at heater para sa mga passenger natin na nasa likuran. Meron na rin itong mga accessories power outlet sa front and rear na pwede namang pagsaksakan o pag-chargean ng mga gadget. May central console armrest with bottle holder and cup holder na rin. Kasama na rin itong engine stop and start button na tinatawag na kung saan ito rin ay tumutulong upang mas mapatipid palalo ang pagkonsumo ng gasolina, lalo na kung gagamitin mo ito sa city ride dahil ang sistemang ito kapag nakahinto ka sa traffic light ay kusang titigil din ang makina nito para hindi na kumain pa ng gasolina habang nakahinto pansamantala sa traffic light. Keyless entry na rin ito kaya napaka high-tech na rin talaga. At may cruise control system na rin kasama na magagamit mo naman ng mainam yan sa napakahabang biyahe para hindi ka mangalay kapag tapak ang accelerator at nakababad dito. Habang naka-maintain ang takbo nito na 60 km/h ay dito mo lamang din magagamit itong cruise control system. Para naman sa iba pang mga features, meron na rin itong front and rear power window, may rear reading lamp, may vanity mirror at marami pang iba. Para naman sa entertainment and communication, mahalaga rin ito para hindi ka mabagot antukin sa napakahabang biyahe lalo na kung ikaw ang nag-drive nito. Dahil sinamahan ng infotainment system na may screen size na 10 inches, the Apple CarPlay at Android Auto na rin yan. Meron na rin itong USB and auxiliary input with Bluetooth connectivity at FM and AM radio. May mga kasama na rin itong speaker sa front and rear, kaya ang audio sound system ay napakaganda na rin. May navigation system at syempre napakagandang multifunctional steering wheel na may control din sa mga sistema nito. Well, hindi pa yan, dahil pagdating naman sa safety features, ito ay sagana rin. Meron na itong tinatawag na ABS o anti-lock braking system. Meron na rin itong brake assist, child safety lock, mga seat belts sa front and rear, door adder warning, engine check warning, crash sensor, rear camera at marami pang iba. Ang mga security features din ito ay hindi rin magpapahuli.
Ginamitan ng mga makabagong security sense naman para sa ganun ay hindi ka mangangambang iwanan ito sa labas ng iyong bahay kung wala kang sariling parkingan. Dahil sa mga security features na ito, kagaya na lamang ng anti-theft device, power door lock, central locking at engine immobilizer system na nakatutulong upang nang sa ganun ay hindi rin basta-bastang mabuksan ang pintuan o mapastart ang makina nito sa pamamagitan ng electrical procedure o traditional way ng pagkakarnap ng sasakyan. Dahil sa mga sistemang ito, hindi na uubra ang anumang tools na gagamitin ng kahit na sino mang magtatangka rito. Kaya hindi lang sa pagiging safety, protektado ka rin dito. Alright. Bukod pa dyan, ang mga seats dito ay adjustable na rin ang height, foldable at may mga headrest na rin kasama yan. Napaka-komportable niyan dahil sa makakapal na foam na ginamit dito, naka-fabric upholstery. Ang iba pang bagay na makikita mo dito, bukod dito sa naka-smoke type na headlamp nito na naka-halogen type pa, ang side mirror din kasi nito ay auto electric folding na rin at user-friendly mga kaibigan. Sa kasalukuyan, ang modelong ito ay inilalabas pa lamang din sa bansang Japan, sa bansang India at iba pang karatig bansa sa Asia. Pero wala pang malinaw na anunsyo kung kailan rin nga ba ito dadalhin dito sa bansa. Kung sakali mang dadalhin ito ay may estimated price pa lamang din na kung direkta nating i-convert ang 1,029,000 rupees to PHP, ito ay magkakahalaga ng 703,749.59 pesos. Ang presyo na yan, bagamat medyo affordable, ay hindi pa opisyal. Dahil kalaunan kung sakali mang magkakatotoo na dalhin na ito dito sa bansa, ito ay madadagdagan pa sa halaga na naaayon sa cost of living natin dito. Pero mas maganda na rin siguro kung ganito nga ang magiging presyo din ito. Pangmasa at mukhang marami din talaga ang magkakagusto niyan. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, batangkilik at nag-aabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo click ang subscribe button pati na ang notification bell para naman mag-update na lagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na pagkagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!